Hello everyone! Kamusta po kayong lahat? For today's vlog, pag-uusapan natin ang mga paraan para bumangon kapag pagod ka na magpanggap na malakas. Minsan ba natanong mo sa sarili mo kung bakit pagod ka na kahit ginagawa mo naman ang lahat? Valid naman ang makaramdam ng pagod. Pero minsan, kahit nahihirapan na tayo, we act like okay lang tayo. Ganun tayo eh. Dahil kailangan, minsan ayaw natin makita nila na nangihina rin tayo. Pero alam nyo ba na hindi ka hinaan ng makaramdam ng pagod? At lalong hindi rin ka hinaan ng magpanggap na malakas? Tapang yon. Oo, tapang yon. Dahil sa kabila ng pagod, pinipili pa rin nating lumaban. Kung pagod ka na magpanggap ng malakas, di ka nag-iisa. Minsan ako din. Oo, tama yung narinig mo, hindi ka nag-iisa. Alam ko rin yung pakiramdam na yan, kasi ako din. Alam ko yung pakiramdam na pagod na pero kailangan mo pa din magpanggap na malakas o okay ka. Minsan sa dami ng responsibilidad na nakaatang sa atin, nakakaramdam din tayo ng pagod. At kapag pagod na ako, may mga bagay akong ginagawa. At ito ang topic natin ngayon. I-share ko sa inyo ang 5 bagay na ginagawa ko kapag gusto ko ng sumuko. Pero tandaan, bawal tayo sumuko sa buhay. Ang unang ginagawa ko ay tanggapin mo na pagod ka na. Normal lang na mapagod tayo o makaramdam ng pagsuko, pero hindi normal ang tuluyang sumuko. Tandaan natin na ang pagsubok, lumilipas din. After ng pagsubok, gagaan din ang pakiramdam natin. Tigil muna, hingang malalim. Sabihin mo sa sarili mo, okay lang ako. Hindi okay at okay lang yon. Pag inamin mo na pagod ka na, dun palang gagaan ng konti. Kasi hindi mo dadalhin ng mag-isa. Tandaan natin na ang buhay ay puno talaga ng pagsubok na hindi natin inaasahan. May kanya-kanya tayong kwento, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Iba-iba man ang ating pinagdadaanan, isa lang ang dasal ng bawat isa. Ang malagpasan ng bawat pagsubok at makaahon sa hamon ng buhay. Ang pagtanggap na normal lang mapagod dahil tao lang tayo, may limitasyon ng ating lakas. Pero walang limitasyon ang pagpiling lumaban. Kapag pagod ka na, isipin mo na hindi tayo robot. Tao lang tayo, napapagod din. Kaya okay lang umiyak at okay lang magpahinga. Number 2, huminga at magpasalamat sa maliit. Hindi mo kailangan maging masaya agad. Uminom ka ng tubig, i-appreciate mo yung paligid mo, na nagising ka, nagising yung mga taong mahalaga sa'yo. Maliit man, pasalamatan mo. May mga pagkakataon sa buhay natin na kapag sinusubok tayo ng problema, nakakalimutan natin i-appreciate o ipagpasalamat ang mga maliliit na bagay sa buhay natin. Pansin mo ba na sa kabila ng gulo ng mundo, pagsubok na mabibigat sa ating buhay, marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat, maliliit man na bagay. Dahil sa maliliit na bagay na yon, doon tayo muling pwedeng humugot ng panibagong lakas at pag-asa. Tandaan natin, hindi kailangan ng malaking dahilan para maging okay tayo. Iyak mo lang kung ano man ang bigat na dala mo, normal lang yon at hindi ka hinaan ng umiyak. Pagkos ito ay lakas. Isipin natin lagi na gaano man kabigat, may mga taong handang tumulong sa atin. May Diyos tayong handang gumabay sa atin. Kaya wag nating kalimutan magpasalamat sa maliliit man na bagay na meron tayo. Number 3, alalahanin mo kung bakit ka lumalaban. Minsan sa dami nating pinagdadaanan sa buhay, nawawalan tayo ng pag-asa. At kapag nararanasin natin ang ganito, piliin natin umupo sa isang tabi. Huminga ng malalim. Alalahanin natin yung mga taong dahilan ng pagbangon natin araw-araw. Balik ka sa tanong na bakit. Bakit tayo nagsusumikap? Para saan? At para kanino? Yun yung magpapatayo sa'yo kahit gumuho ka. Lahat tayo may kanya-kanyang pinaghuhugutan ng lakas. May kanya-kanyang pamilya tayo. Sa mga single mom dyan, sa mga nanay na humuhugot ng lakas sa anak. Kahit hindi man single mom, lahat ng tao ay may kanya-kanyang inspirasyon o pamilya nagsisilbing lakas natin. Tingnan natin sila uli at tanungin ang sarili natin, kapag sumuko ba ako, ano magiging sitwasyon nila? Siyempre dahil mahal natin ang ating pamilya, ang paglaban ang choice natin. Gaya ng nabanggit ko kanina, normal lang na mapagod at humarap sa hamon ng buhay, pero hindi normal ang sumuko. Number 4, kausapin mo ang sarili mo. Sa bawat buhay ng tao, sino nga ba ang pinakakampi natin sa lahat?
Natanong mo na yung sarili mo? Anak ko ba? Magulang ko ba? O kaibigan ko? O kamag-anak ko? Ikaw, ano ba sa tingin mo ang sagot? Sino sa kanila? Maraming sasagot, anak at magulang. Yung totoo, tama naman po ang sagot, magulang o maaaring anak. Pero bago natin maisip na sila ang una nating kakampi, isipin natin na bago natin sila naging kakampi, sarili muna natin ang una nating naging kakampi. Sa lahat ng pagsubok o hamon na ating haharapin, sarili natin ang una nating pananggalang. Sa mga hamon natin sa buhay. Kaya dapat alagaan natin ang ating mga sarili para mapangalagaan din natin ang mga mahal natin sa buhay. Sabihin natin sa sarili natin na dapat matatag tayo. Kaya mo to. Kung nakaya mo kahapon, kakayanin mo ulit ngayon. Isa-isang hakbang lang. Ikaw ang pinakakailangan mo ngayon. Sabihin mo sa sarili mo na dapat lumalaban tayo. Ano man ang hamon, okay lang manghina, pero babangon uli at uusad. Dahan-dahan. Ang pagkausap sa sarili ay hindi kahinaan. Ito ay matalinong hakbang at kalakasan. Minsan tayo rin ang pinakamabagsik na kaaway ng ating sarili. Depende sa paniniwala at pag-encourage natin sa mga sarili natin. Kung matatakot tayo, yun din ang dadalhin ng ating mga sarili. Kung lalaban tayo, dun din tayo dadalhin nito. Kaya kausapin natin ang sarili natin sa positibong paraan. Number 5. Huwag kang matakot humingi ng tulong o mag-share. Minsan, ayaw natin humingi ng tulong at mag-share dahil takot tayong ma-judge. At feeling natin, nakakahiya, nakaka-down. Yes, okay lang po makaramdam ng ganon. Valid po yung pakiramdam na ganon. Minsan ba naisip mo na hindi ibibigay sa atin ang problema kung hindi natin kaya? Hindi rin lahat ng tao ay judgmental. Hinaan ng mag-share. Tapang yon. Mag-chat ka sa kaibigan mo, umiyak ka, ilabas mo. Kasi pag kinimkim mo, lalong bumibigat. Hindi ka nag-iisa, promise. Pero ang pinaka-the best na pagsabihan at hingian ng tulong ay ang Diyos. He will never judge us. Whatever the problem, share to Him. Huwag tayong mapagod kausapin si God. Hindi man niya binibigay agad yung prayers natin, alam niya ang bawat pinagdadaanan at nararanasan natin. Huwag tayong mapagod lumapit sa Kanya. Tandaan ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Tapang yon. Mga ka-positive, hindi natin kailangang maging malakas palagi, pero lagi nating piliin ang bumangon araw-araw. Kaya kung ikaw napapagod na, sabay tayong lumaban sa hamon ng buhay. Lalaban ka, lalaban din ako. Kung umiyak ka habang pinapanood mo, kung para sa itong video na to, i-comment mo, pagod na akong magpanggap. At kung gusto mo ng ganitong paalala, samahan mo ako. Subscribe ka. Tandaan mo, hindi ka mahina. Pagod ka lang at pwede kang magpahinga. At ito ang 5 tips na ginagawa ko pag alam kong pagod na akong magpanggap na malakas. Thank you guys for watching. Kita-kita tayo sa next upload ko.